Itinalaga na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Senador Sani Angara bilang bagong kalihim ng Department of Education. Dapat ang i-appoint na bagong DepEd Secretary pampalit kay Sara, wag ng politiko. Educator ang kailangan. Kasi ang problema ng education sector, lumabas na yung ranking natin, bagsak. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ang tinutukoy ko mga kabunyog itong tungkol sa pagkaka-appoint kay Senador Sani Angara ni PBBM o ni Marcos Jr. bilang bagong DepEd Secretary na papalit kay Sara Duterte. Alam naman natin ang nangyari mga kabunyog kay Sara Duterte. Nag-resign si Sara Duterte, irrevocable resignation, pero ang effectivity ng kanyang resignation sa July 19. June 19 din siya nag-resign. 1 month. Bigyan daw siya ng 1 month na transition. Pero inanunsyo na ni PBBM o ni Marcos Jr. ang kapalit ni Sara para makapaghanda. Kasi ang sabi ni Sara Duterte, para daw magkaroon ng maayos na transition sa susunod na secretary ng DepEd. Ilang araw din ito na inaantabayan sino ba talagang i-appoint ni PBBM o ni Marcos Jr. na DepEd Secretary pampalit kay Sara. Maraming mga pangalan na flinote, mayroong mga kumakalat ang sabi, dapat ang i-appoint na bagong DepEd Secretary pampalit kay Sara, wag ng politiko. Educator ang kailangan. Kasi ang problema ng education sector, yun na nga, di ba, sa ilalim nga ni Sara, lumabas na yung ranking natin sa performance ng ating mga estudyante. Bagsak. Doon sa PISA ranking ng performance sa science, sa math, sa English. Kung dati nung mga panahon, pinagmamalaki ng Pilipinas na ang mga graduates ng Pilipinas ay matataas ang ranking, ang performance, at least sa 3 major na subjects, English, science at math. Ngayon, bagsak. So, marami ang nagsasabi, dapat ang ilagay educator. Kasi yung problema talaga ng education sector, dapat galing sa education sector mismo. Kaya malakas yung clamor na wag nang mag-appoint ng politiko. Kaya lang sa bandang uli, ang pinili ni Marcos Jr. itong si Angara. Bakit? Bakit naman tinanggap ni Angara? Samantalang senador na siya. Bakit tinanggap niya yung pagiging DepEd Secretary? Kasi mababakante yung pwesto niya sa Senado. Pinaghirapan niya maging senador, tapos nang ina-appoint siya ngayon na DepEd Secretary, tinanggap niya. Bakit? Bakit naman si Marcos, si Angara ang in-appoint? Ang sunod na tanong dyan sa atin, tayo naman, ako, ano bang opinion ko kay Angara? Anyway, sa parte muna ni Marcos, bakit si Angara ang in-appoint niya? Hindi pinakinggan ni Marcos yung clamor ng publiko na educator o galing sa education sector na mismo ang ilagay. Ang DepEd kasi, halos yan yata ang pinakamalaking departamento na napakaraming empleyado na talagang empleyado ng gobyerno. Halos pareho yan ng sa AFP at PNP. Pero mas marami pa yata ang teachers, DepEd. Imagine niyo kung sa politika, pag usaping politika, kailangan kontrolado mo ang mga teachers, ang mga educators, kasi napakalaking sektor. So, usapin ng politiko, mukhang mas gusto ni Marcos, politiko ang nandyan. Sa usapin ng politika yan, political reason. Kaya nga tuwang-tuwa rin sana si Sara na kung hindi man siya linagay nun sa Department of National Defense, at least sa DepEd. Kasi napakalaki ng sektor na yan. Mga teachers, educators, tapos mga parents, students. Ano yan napakalaking sektor. At sa mga politiko, napaka-importante sa kanila ng sektor na tulad ng sa education sector. Kahit sinasabi ng publiko na i-isolate, ihiwalay ang education sa politika. Pero hindi. Pagdating sa mga politiko tulad ni Marcos, mas gusto niya politiko ang ilagay dyan. Kaya lang, para naman kahit papano, hindi naman lumabas na bastang politiko lang ang linagay, mayroon namang background tungkol sa education. Ngayon ang tanong, ano ba ang background ni Angara sa education? Ang totoo, kung may background sa education, yung kanyang ama. Yung ama niyan, yung matagal na naging senador din, Edgardo Angara, yung father niyan,
Bata pa ako noon, teenager pa ako. Ano na yan eh. Kilalang kilala na yung si Edgardo Angara. Bakit? Eh kasi presidente dati yun ng University of the Philippines eh. UP President, Edgardo Angara. Eh magaling yung mga ginawa niya sa UP noon eh. Kasi matagal na panahon ang UP, ang mga presidents hawak ni Marcos. Eh si Angara medyo independent-minded. Kaya pag upo ni Cory noon sa Senado, isa sa mga pinakandidato noon, nasa line-up noon ni Cory, si Angara. Kaya kilalang kilala yan si Angara noon. Si Edgardo Angara. Sa katunayan, dahil kilalang ano talaga yon, magaling na senador galing sa education sector dahil presidente nga siya ng UP. Dumating ang point na nag-ambisyon niyang magpresidente pero ang alam ko nag-vice president lang yan kay Mitra, di ba? Mitra Angara yun eh. Mitra Angara, tama. 1992 elections. Kasi naglaban ng demokratikong Pilipino sila, Mitra. O, kaya nga ang partido ng Angara, LDP. Kasi nabuo yan nung panahon ni Mitra. Nung mga sumunod na elections, nagiging vice president pa rin si Angara nung sumunod na mga elections. Kasi, ano yan? Kanino ba nag-vice president uli si Angara? Basta ang alam ko, nung panahon nga ni Mitra, siya ang vice president. So, hanggang sa mamatay yun si Angara, ito naman ang pumalit yung anak. Pero, ang Angara na brand na may background sa education sector, yung ama, hindi itong anak. Kaya lang, dahil nga nakilala ang Angara na education sector, pinanindigan na rin ito ni Sani Angara, itong anak, na siya rin, dala-dala niya rin ang education sector. Kaya may mga batas din siyang, naging author siya na tungkol sa education. Yan yung ano, kaya yan yung pinagmamalaki na kaya daw yan inappoint ni Marcos kasi may mga batas itong naging author itong si Sani Angara sa ano, na tungkol sa education. Pero hindi naman ibig sabihin na naging author ka ng mga batas tungkol sa education, ano ka na, malawak na ang alam mo tungkol sa education sector. Mas maganda sana talaga galing sa education sector yung naging DepEd Secretary. Ngayon ang tanong, bakit naman tinanggap ni Sani Angara yung pagiging DepEd Secretary samantalang nakaupo siyang senador? Parang mas ano naman yung mas ano naman yung elected ka kaysa appointed. Kasi kapag elected ka, ibig sabihin talagang hindi mo hiniram sa kung kaninong politiko ang posisyon mo. Ay ito, pag appointed ka ng presidente bilang DepEd Secretary, galing doon sa appointing authority ang ano mo, ang kapangyarihan mo, ang posisyon mo. Samantalang kung senador ka, elected ka, hindi ka appointed. Pero bakit tinanggap ni Angara? Kasi sa tingin ko, ito kasing nangyaring change o pagbabago sa Senado, tinamaan si Angara nito. Alam naman natin na si Angara close na close kay Subiri. Ay ang committee na hawak ni Angara sa panahon ni Subiri yung Accounts. Senate Committee on Accounts. Ang Senate Committee on Accounts, Finance Committee yan eh. Committee on Finance yan, Accounts ang tawag. Ang counterpart niyan dun sa Kamara, yung Committee on Appropriations, House Committee on Appropriations. Kaya budget ang hawak nitong Senate Accounts Committee. Ganun ka-powerful si Angara nung Senate President pa si Subiri. Ay kaya lang nasipa si Subiri. Hindi naman siya makakalas kay Subiri kasi tinatanaw niya rin na utang na loob kay Subiri na kinuha siyang chair ng Accounts Committee. At sila yung mga matataas na officials. Ngayon, sino na ang may hawak ng accounts ng Senado? Si Cayetano. Kaya makapangyarihan si Cayetano ngayon sa panahon ni Escudero. Ang mga top na nasa leadership ng Senado ngayon sa panahon ni Escudero, si Escudero as Senate President, si Jinggoy bilang Senate President pro tempore, tapos Majority Floor Leader si Tolentino, tapos Accounts Committee si Cayetano. Nung panahon ni Subiri, si Senate President si Subiri, Senate President pro tempore si Loren Legarda, Majority Floor Leader si Villanueva, Accounts Committee Chair si Angara. Kaya malakas
Nung panahon, liderato sila ng Senado. Ngayon, wala na siya sa liderato ng Senado. Ordinary na lang siyang miyembro ng Senado. So para siguro kay Angara, hindi na sila ganun kapangyarihan sa Senado. Baka mas maganda, umalis na lang ako sa Senado, mag-secretary lang akong DepEd. At syempre, pag secretary siya ng DepEd, ang exposure niya mas grabe kaysa sa senador. Kasi pwede siyang lahat, laging ang bawat ikot niya, i-cover ng media yan. Kung ano yung exposure, visibility, coverage kay Sara, makukuha ni Angara yun. At kung maganda ang performance niya sa pagka-secretary ng DepEd, magiging maganda ang kanyang imahe. Kasi unlike kay Sara, sirang-sira ang imahe ni Sara. Yung daming problema ng education sector, hindi naman nasolusyonan ni Sara. Ay kung masolusyonan niya yan. Ngayon, naglabas ng statement ang Alliance of Concerned Teachers. Sabi ng Alliance of Concerned Teachers, si Angara daw, mas mabuti na kay Sara. Kaya kumbaga, okay na rin para sa Alliance of Concerned Teachers, okay na rin si Angara kumpara naman kay Sara. Pero ang totoo, may mas mabuti pa sana kay Angara. Kaya lang, sige, ibigay natin yung benefit of the doubt. Tingnan natin, subaybayan natin. Pero sana nga talaga, ang inappoint na lang sana ni PBBM dyan o ni Marcos Jr., educator, marami naman eh. Kaya lang, yun na nga, pinaliwanag ko na. Kasi kahit education yan, sa mga politiko, importante pa rin na kontrolado nila yan, na gamitin yan sa politika. Kaya politiko ang linagay. Para lang kunwari, hindi naman purong politiko, may background din sa education. Si Angara nga. Kaya lang, yung background naman ni Angara sa education, hindi naman siya, yung ama niya. Bagamat may mga batas siyang naging author siya. Pero hindi naman ibig sabihin nun na kabisadong-kabisado niya ang education sector. Anyway, ibigay natin ang benefit of the doubt. Sabi nga ng Alliance of Concerned Teachers, mabuti naman to si Angara kumpara kay Sara. Kaya lang, yun na nga, mayroon pa sanang mas mabuti kay Angara. Kaya lang, yun na nga, sa Pilipinas, nagmamatter ang politika. Kaya inappoint si Angara. May hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.